Ayan. Ito pagko-compare natin yung mga binanggit nitong si Garcia before election and after election. Ito yung sinasabi ko sa inyo na itong si Garcia, yung mabilis magsalita para medyo mahina or mabagal tayong mag-catch up or mag-pick up sa kanyang sinasabi kasi panay mga technicals ang kanyang mga sinasabi, pero kung iintindihin mo at pagko-compare mo yung sinabi niya noon at sinasabi niya ngayon, magkaiba. Doon pa lang halatado na merong tinatago. Kasi kung magkaiba yung sinabi mo dati, tapos yung sinabi mo ngayon, abay, understood na yun. May dayaan nga. Pakinggan natin, before and after. Ang pinakamagandang feature po nito, Sir Alvin, at nawala po ito po lahat, ito wala dati. Kaya nga po natin in-improve, in-upgrade natin. Ito po nga yung machine na ito, once na ito ay natapos ng pagboto sa maghapon. Sabihin natin ang botante ng presintong ito ay 500. At ang nakaboto, Sir Alvin, Ma'am Doris, ay 300. Pag po nagsuma total na yung makinang ito, magpiprint muna siya ng siyam na election returns. Yung mga mahahabang ganito po. Siyam na election returns. Bakit siyam? Bibigyan mo kaagad si PPCRB, si NAMFREL, si Majority Party, si Minority Party, at ang isa ay papaskill na kaagad sa labas ng presinto ng teacher. Bakit? Para malaman kaagad ng lahat, ano ang nakuhang boto ni Ma'am Doris bilang mayor, ano ang nakuhang boto ni Sir Alvin bilang governor. Alam mo na kaagad. Yeah. Yun po ay pagkatapos mag-print at makapagpaskill, makapagbigay, tsaka lang ang machine magta-transmit ng result. Galing, di ba? Transparent na transparent yung dating. Saan itatransmit? Sa bayan o syudad? Sa COMELEC Central Server? First time po ito. Sa NAMFREL, may sarili silang server. Sa PPCRB, may sariling server. Kami, media. Sa Majority Party, sa Minority Party, at sa media, may sariling server. Lahat ng media mayroon. Doon po, located sila sa isang data center sa Makati. Share sila. Ngayon po, ibig sabihin, lahat ng entities na yan, pwede magkumpara anong pinadala sa'yo sa Precinct 1A ng teleradyo. Anong pinadala sa'yo? Ang pinadala sa akin, ang boto ni Ma'am Doris ay 100. 100 ba sa'yo? 100 ba sa'yo? 100 ba sa'yo? Pwede sila mag-compare. Tama. At ano yung election returns na na-print? Kasi may kopya naman na sila eh. Pwede i-text ka agad ng mga observers nila, watchers at saka coordinators. Ang boto ni Mayor Doris ay 100. So pare-parehas tumugma ang lahat ng yan. At pagkatapos po niyan, pagkatapos po makapag-transmit ng result, ang machine, doon sa sinabi ko mga entities, ito naman po ay magpiprint muli ng 21 na election returns. 21. So para naman yung mga hindi nabigyan, Ma'am Doris, mabibigyan naman ngayon muli. At pag nakapag-imprenta na ng 21 election returns, ang pinaka-importanting parte. Kaya dapat yung po mga kandidato, yung po mga political parties, huwag niyo pong paalisin yung inyong mga watchers at huwag niyo silang bibigyan ng allowance hanggat hindi natatapos. Bakit? Lahat po ng pictures ng balota na nahulog sa maghapon ay ipapakita namin sa lahat ng watchers. Pwede nilang picturean, pwede nilang i-video. So kung ako watcher ni Mayor Doris, pipicturean ko yung lahat ng 300 na balota. Para mabilang ko manually, ilan talaga ang boto ni Mayor Doris doon sa presinto na yan, manually. Papapicturean isa-isa? Papayagan po namin picture. Hindi ba sayang sa oras yun? Ibig sabihin, that will add to the whole time process. Pero hindi po, dahil nakapag-transmit na ng result, Sir Alvin. Kasi remember, ang basihan ng proklamasyon ay hindi naman yung kung hindi na-transmit na result. Para lang po, ma-counter-check natin ngayon, kung ang bilang ng manually counted na balota ay tumutugma doon sa election returns. Para pumawala na ang duda. Meaning, masasagot na natin yun ang tanong, na bilang ba ang boto ko? Maaaring hindi mo masabi talaga yun ang balota mo, pero at least po, alam mong 400 ang bumoto na botante, ito ang bilang at may nakumpara mo pa. So, ibig sabihin, yung machine po ngayon ay hybridized. Meaning, pinag-combine mo ang automated at the same time manual kasi makikita yung at papayagan namin picturean. Kaya nga po, kung ako yung botante, ako yung kandidato, ay hindi kita bibigyan ng allowance kung hindi mo bibigay sa akin yung resibo, yung election returns, at yung mismong pictures ng lahat ng balota para mabilang ko naman yung boto ko manually dyan sa presinto. Pero by that time, bago po mangyari yun, na-transmit na may kopya na sila, alam na rin nila kung talo sila o panalo. Tama. So basically, pinaasa niya yung taong bayan na magiging transparent
Nakita nyo paano siya mag-demonstrate at magpahayag. Basically sa ganito, ganyan. Ito, transmit ko dito, ganyan. Tapos makikita pa picture na natin. Ang bilis. Hindi ka makakashot. Kaya kung hindi mo babalikan yung mga pinagsasabi niya noon, pinaasa lang niya yung taong bayan para mag-relax yung taong bayan. Para magmukha ang nagngangaw-ngaw lang or ang nagrereklamo lang ay sila Attorney Glenchong, Attorney Harold Respicio. Tapos yung iba, syempre kampante sila kasi given the explanation nitong si Garcia na pinakampante, pinakalma ang taong bayan. Pero tignan ninyo ngayon, tignan nyo, mismong NAMFREL, kine-question sila. Yung problema na nakita natin, nung gabi. Bakit, sir? Nung kami ay nag-briefing para matanggap na namin yung electronically transmitted results. Sabi, shortly after 7 p.m. the postal closed, no, ay makakatanggap na kami ng election returns electronically sa mga servers namin. Tapos, sabi niya, every 15 minutes makakatanggap ng bulto ng mga election returns. Yung expectation na naset na yun, hindi na-meet. Bakit? Anong oras pumasok? Naghihintay kami hanggang mga alas 9. Ay, 7, nag-close ang, Nag-close ang polls ng alas 7. So, pwedeng sabihin mo, 7:15 dapat pumapasok na. Yeah, oo. But from 7:15 o 7:30, okay na rin. Ang projection namin kung based na previous elections, dapat by 10 p.m., 90% of the election returns should have been transmitted. The previous na 2022 election. Ano oras ang Mga 10 o'clock. Yung first transmission na tanggap namin, previous transmission, may natatanggap, pero walang laman. Okay, parang test lang. May natanggap pero walang laman. Okay, i-simplify natin yung sinasabi ng NAMFREL, Siyempre, closing ng polling noong 7 p.m. So, after 7 p.m., ang sabi ni Garcia, every 15 minutes, makakatanggap ng result ang NAMFREL, PPCRV, and the other entities. Pero, dumating niyong alas 10, not before 10, saka merong dumating. At anong dumating? Nasa 60% na. Di ba saan yung transparency doon? Ang sabi niya, every 15 minutes meron tayo. Ayan, tingnan nyo. Headers. Headers ang papilat. Yung last election na. Ngayon. Ano nangyari? Yun nga, between 7:15 and 8:56, walang pumapasok na election returns doon sa mga servers ng mga recipients. Nasa'y ng COMELEC yan. Samantala, doon naman sa COMELEC server, pumapasok yung election returns. Anong oras naman? Tuloy-tuloy yun sa kanila. Close of polls, 7:26 saka tayo yung una posting nila. Yung unang posting nila. Tuloy-tuloy. By 9 o'clock, sinasabi, nakatanggap na kami ng 30% Sinasabi sa COMELEC. Natanggap namin, 8:56. Ano yung 30%? By anong oras yun? Maaga pa, sabi. 30% was around 7. Nag-message yung 1 hour and a half previous, sabi ko. Hindi, yung sa COMELEC, pumasok siya. Bago mag-result yun. 30% na pumapasok. Anyway, by 8:56, natanggap na namin yung unang may laman. Unang may laman. Pero sa COMELEC, unang may laman. 30% na sila. Hindi na. By that time, double na yata. ano na sila? 64%. Na-trace ba niyo kung saan, bakit gano'n nangyari? Yun ang pag-usapan natin. Okay, sige. Nag-release kami ng bulletin at hinihingi namin sa COMELEC ang paliwanag. Yeah. Bakit nangyari yun? Hanggang sa ngayon, wala pa. Na yung mga bilog na yan, ang mga presinto Tignan ninyo yung pambubola niya. Iba yung sinasabi niya ngayon. ng bawat isang bayan. Sabihin na po natin na yung buong square na yan, yan ang isang bayan. Okay po. Yung bilog na yan, pagka yan ay nakatapos, yung presintong yan, pag nakatapos na ng kanyang pagbilang, mag-iimprenta ng election returns, yung sabi ko nga sa inyo, siyam, at pagkatapos magtatransmit siya ng result.
So yung dalawang ito magtatransmit ng result sa COMELEC. Magtatransmit po siya sa PPCRB. Magtatransmit siya sa NAMFREL, IJA, server. Meron pong majority at saka minority. Hindi naman totoong nangyari to. Ito after election siya nag-explain ng ganyan. Pero bakit umaaray yung NAMFREL na wala silang natanggap after 7 p.m.? Municipal Board of Canvassers. Sinungaling eh. NBOC. Okay. O kaya CBOC. Magtatransmit siya dyan, doon, Hindi totoo yan. dito, Hindi totoo yan. yan, dyan. So, Liar. Magtatransmit siya ng resulta mula senador hanggang konsihal yan. Liar. Lahat ng makakatanggap, dapat pare-parehas ang natatanggap niya na resulta mula sa Sinungaling. yan. At syempre, magtatransmit siya sa pinakabayan niya. Yung canvassing ng pinakabayan niya para naman sa pagpoproklama, pagkakanvas ng resulta ng kanyang mayor, vice mayor, sangguniang bayan para Ito morning ng May 13 itong in-explain niya na to. Hindi totoo eh. Bakit sabi nung NAMFREL wala silang natatanggap? makapagproklama na sila. Kagabi, madami na pong bayan ang nagproklama ng kanilang mga nanalong mayor. Kagabi pa lang, bago mag 10 o'clock, sapagkat tapos na kaagad sila. So kung itong isang to natapos, padala rin siya doon. Yan. Grabe kasi nangaling nito. Ngayon, yung bawat entities na to, yung COMELEC, real-time kami. Real-time daw. Kung ano sa presinto, automatically converted into human-readable data. Kaya kung nakikita nyo kagabi doon sa COMELEC website, nababasa nyo kagad kung anong figures, ano ang boto. Human-readable data. Okay po. Yung pong sa NAMFREL, PPCRB, media, majority-minority, hindi siya real-time kaagad. Kasi bakit hindi ganyan sinabi mo before election? Sabi mo real time, sabi mo pa nga first time in history na magkakasabay yung data. Kinakailangan iproseso yung data na natatanggap nila. Kasi wala pag yung data, ang data na pinapadala ay ang tawag dyan, machine readable. Machine So readable. kinakailangan iproseso. So sabihin na po natin na nakapagpadala na ng 2 presinto. So sa first 15 minutes, ang matatanggap ng lahat ng entities, tigda 2 precincts. Bakit sabi nung NAMFREL 15 minutes, wala. Next 15 minutes, wala. Alas 9 na yung first na natanggap nila. Sa amin, kita nyo kagad yung boto. Dito sa mga entities na to, baka hindi nyo pa kagad makita ang boto, baka ma-delay ng konti kasi nga ipaprocess pa nila para maging human readable. Ganun talaga kasi nga pinaprocess kasi nila. Pinaprocess? Yung bayaan? Hindi katulad ng COMELEC, yung ipapadala sa amin, sa second 15 minutes, yung 3 lang. Hindi kasama yung unang 2 kasi natanggap na namin yon. Samantalang yung mga pinaprocess, padala muli, 5 precincts muli, ang ipapadala sa kanila, kasama yung naunang 2. Kaya merong naunang 2, dito sa 5, may naunang 2, na madodoble doon sa unang naipadala. Galing. Okay po. Sinabihan po namin sila, yung mga nakakatanggap na ito. Yan. Merong program na kinakailangan kayong gawin. May program. Yung program na yon naglilinis. Panlinis. So, ang matatanggap nyo, sa halip na 5, yung 3 na lang. Nagbabawas ka mo Yung program na yan. Meron po kasi mga entities na sumunod na gawa ng program. At meron po mga Galing. entities na hindi Bravo. nagkaroon ng sinasabing program. Kung kaya, yung isang entity medyo late nakakapagpakita sa telebisyon dahil naglilinis pa sila. Yung ibang entities naman nakakapaglabas na dahil hindi po nila Red flag yung naglilinis na yan. Yan yung nagbabawas. 26 million, naging 20 million. 21. nalinis dahil wala silang program na sinasabi natin. Kung kaya, meron pong entity. Kasi hindi pwede yung sinasabi niya na kaya daw nagbawas from 26 million to 21 million kasi daw
na doble. Unang-una, wala kang sinabing ganyan na mga possibilities nung nagde-demo kayo. Walang ganyan. Unang-una, pinakita mo pa nga yung isang pagpasok ninyo sa isang balutan kung saan pag nagdoble, i-reject. O kung nagdoble man ang input dyan, hindi ba i-reject yan? Bakit nakapasok pa rin pag nagdoble? Hello? Na alas 2 ng madaling araw, naglinis po sila. Nilinis nila, tinanggal nila yung unang dalawa. And on the same night, it was corrected. Kaya nung tiningnan nila yung May 15, yung nilabas nila, ay lumabas na the number of voters who actually voted and the number of ballots cast ay eksaktong parehas. Diba? Number of voters who actually voted and the number of ballots cast ay parehas na. So, ibig sabihin, wala po nagbago sa boto eh. Hindi naman po nagbago ang boto. Nagkaroon lang ng correction doon sa item na yon sa programming. Pero it does not change the votes simply because ang votes kasi nung gabi ng alas 7 pumasok na sa server nating lahat. At nakikita na ng lahat doon sa mismong website ng COMELEC. Sir Alvin, kung pumasok na sa server, bakit inalaw pa rin natanggapin yung dobling input doon sa server? Sinungaling talaga tong taong ito. Grabe. Daya pa mo.